Forum. Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castañeda. Atid namin sa inyo ang pinaka-may-init na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Dalawang Pinay kasambahay na hindi pinapasahod at minamaltrato ng amo ni rescue ng embahada. Isa pang Pinay kasambahay sa Riyadh na biktima ng human trafficking, binugbog at ginahasa ng tiyuhin ng amo. Nanawagan sa embahada na tulungan siyang ilaban ang kanyang kaso. Mga bata at mga manghulang sama-samang nag-tree planting sa Global Day of Service sa Bahrain. At Ox na Ox ang top winner sa Middle East Global Pinoy Singing Idol, kilalanin. I-rescue ng mga tauhan ng embahada sa Kuwait ang dalawang household service workers na minamaltrato ng kanilang mga amo at hindi sinahura ng halos 2 taon. May balitang Middle East, si Maxi Santiago. Laking pasasalamat at tuwa ni na Melissa at Christina, hindi tunay na mga pangalan matapos silang makatakas at ma-rescue ni Consul General Raul Dado mula sa bahay ng kanilang amo na Kuwaiti. Kwento ni Melissa, 18 buwan siyang hindi sinweldohan ng kanilang amo. Kahit na kinukulit ko pa sila, wala talaga. Sinasagot lang sa amin, wala akong pera, wala akong trabaho, hindi ko maibibigay ang sweldo mo. 1 taon namang hindi pinasahod si Christina ng kanilang amo. Buwan-buwan, sinisingil nila ang kanilang employer. Hindi po sila nagbibigay ng sweldo tapos kailangan mo pa pong umiyak sa harapan talaga nila. Ang malala pa raw nito, hindi na nga sila sinasahuran, sinasaktan pa sila ng kanilang among lalaki. Pag manakit po si Baba, talaga 2 kamay, ganyan sa 2 tainga, kaya para kang nabibingi pag ginaganyan niya paulit-ulit yan. Tapos sa mukha naman, kabilyaan din sabay, pati sa tainga. Tapos inuuntog pa yung ulo ko sa pader, sinisipa, dinuduraan, ganyan po siya manakit. Tapos sinuntok niya pa nga po ako sa braso 1 beses eh. Sinampal po ako tapos binatukan po ako. Pag yung mainutos sa amin, kaming dalawa, mainutos po siya. Tapos binabatukan niya kami, sinasabi na, yala, sura. Hindi pa nagkasya sa pananakit at hindi pagpapasahod. Pinagbintangan pa si Melissa ng amo na nagnakaw nang nagpipilit na siyang umuwi ng Pilipinas, gayong tapos na ang kanyang kontrata. Sabi niya sa akin, nagnakaw daw ako. Sabi ko nga, paano kung masabi na nagnakaw ako kasi tinignan mo yung bag ko na wala sa harapan ko. Naglaka dito sa loob ng kwarto namin. Yun po, nagalit doon yung lalaki. Sabi niya sa akin, magnanakaw ka. Yun, doon niya ako sinaktan. Sinuntog pa yung ulo ko sa pader. Tapos yung kasama ko po, pinaguntog niya pa po yung ulo naming dalawa eh. Naranasan umano ni na Melissa at Christina ang matinding pananakit noong Setyembre, kaya humingi na sila ng saklolo sa embahada. We filed a complaint dun sa Labor Office and also dun sa Chief Operations Security of Kuwait Police, dun sa General Investigation Division. We want to establish new procedures, stronger procedures, na kapag may matratong kabayan natin, we not only rescue, but we prosecute, no? Hiling ni na Melissa at Christina, hustisya sa sinapit nila. Gusto ko pong umuwi sana kasi matagal na talaga ako dito sa Kuwait. Gusto ko na talaga magpahinga tapos. Siyempre kakasuhan ko yung amo ko dahil sinaktan niya ako eh. Ayun lang gusto kong mangyari. Ibigay ang sweldo ko tapos makauwi ng Pinas. Gusto ko pong mangyari, makuha po lahat ng sweldo ko tapos po sana ba, yung mahirap kasi sa Pinas eh, gusto ko po muna magtrabaho dito. Ayaw ko po umuwi, gusto ko po magtrabaho. Tapos kakasuhan po, gusto ko pong kasuhan yung ang employer ko. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Isang dating call center agent sa Pilipinas ang namasukang kasambahay sa Riyadh sa pag-asang madagdagan ang kanyang sahod. Pero sa halip na grasya, nauwi sa disgrasya ang lahat. Naging biktima siya ng human trafficking, binugbog pa at ginahasa ng tiyuhin ng kanyang amo. Ang iba pang detalye sa Balitang Middle East ni Marilyn Lavinia.
Kwento ni Esmeralda, di tunay na pangalan, kasama nila sa bahay ang tiyuhin ng amo niyang babae. Nung umpisa po, nagpapakita siya sa akin sa laptop ng mga sexual or mga un-X-rated na picture. Hindi ko po siya pinapansin kasi sabi ko, hindi ko po alam na pagnanasahan niya ako. Hanggang dumating po sa punto, nakahanap siya ng pagkakataon gawin yun kasi po nag-seminar yung amo kong babae, pati po yung lalaki nasa trabaho, tapos po yung mga bata nasa school. Nagpahanda pa raw ang suspek ng almusal sa kanya. Habang kinukuha niya ang creamer at kape sa cabinet, may biglang sumalya sa kanya sa likod at nang kinilala niya ang may gawa nito, bigla siyang sinikmuraan at binugbog ang kanyang mga kamay at paa. Kinaladkad daw siya sa kama at inuntog ang kanyang ulo sa headboard. Halos mawalan daw siya ng malay pero lumaban siya at dahil mahina na ang katawan, natuloy ang pangahalay. Nag-shower ang lalaki pagkatapos ng pangahalay. Kumuha siya ng abaya kahit nakabra at panty lamang siya at pinukpok ng kalaykay ang gate ng garahe. Tumakbo hanggang makarating sa KFC, nagtago sa comfort room at humingi ng tulong sa Pinoy Service Crew papuntang embahada. Sinubukang kunin ng Balitang Middle East ang sagot ng Welfare Office pero hindi sila nagkomento dahil sensitibo raw ang kaso. Kwento ni Esmeralda, galing siya ng Kuwait. Nagtrabaho ng 6 na buwan sa kapatid ng kanyang amo bago inilusot ng kanyang amo papuntang Riyadh. Pinadapa po niya ako doon dahil bawal pong ibiyahe ako dahil ang hawak ko pong ikama ay Kuwait, visa ko po Kuwait. Ang sabi raw ng kanyang amo ay magbabakasyon lang sila sa Riyadh. Pagkadapa ko po, pinatungan po ako ng madaming bag tsaka mga supot na pinamili nila sa souk para matakpan po ko. Kasi sa checkpoint po, kailangan pong ipass yung passport ko po para matatakan ng visa. Ngayon po, sabi niya, huwag kang maingay, kailangan dyan ka lang sa Arabic. Pamilya ang dahilan ng pag-aabroad ni Esmeralda para itaguyod ang nag-iisang anak at matulungan ang kapatid na makapagpatuloy ng kolehiyo. Sana po, ilaban niyo yung kaso kagaya ko dahil walang babae ang gustong maghahasa o masira ang buhay dahil sa pera. Tatag ng loob, mahusay na disposisyon at pananalig sa Diyos ang naging sandata ni Esmeralda, di tunay na pangalan upang malagpasan ang trahedyang nangyari sa kanya. Nais ni Esmeralda na maging inspirasyon sa mga babaeng naging tikom ang bibig sa mga nangyari sa kanila. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Sa Oman, nilinis ng mga miyembro ng Kids for Christ ang isang beach sa Oman sa pagdiriwang ng Global Day of Service. Nanawagan din sila na iwasan ng gumamit ng mga plastik at mga bagay na nakakasira sa kalikasan para mapangalagaan ang kapaligiran. May balitang Middle East si Roman Soldeville. Bago pa lamang tumirik ang sikat ng araw, tapos nang maglinis ng Kurum Beach, ang mahigit 50 kabataang miyembro ng Kids for Christ. I joined the Global Day of Service because I wanted our surroundings to be clean because God created all of it. We should not destroy God's creation. Beach ang naisip nilang linisin para mapangalagaan ang kapaligiran sa pagdiriwang ng Global Day of Service. Sinimula ng CFC Kids for Christ ang Global Day of Service sa Pilipinas noong 2010 para turuan ang kapwa kabataan na tumulong sa mga nangangailangan at alagaan ng kalikasan. This is our way of supporting our environment, and also we encourage also all the people, the mothers, to support the Global Day of Service. At masaya kami, nakatulong kami sa paglilinis dito sa beach para masave ang Mother Earth. This is a Global Day of Service. Almost 50 kids ang nag-participate. Ito yung hindi usual na ginagawa nila. This is a way na naturuan namin yung mga kids na magpahalaga sa environment, naglinis sa beach. At isa rin itong way ng evangelization. Mahigit 10 bag ng iba-ibang klase ng basura ang napulot ng mga miyembro sa tulong ng kanilang mga magulang, kung kaya't nanawagan sila na huwag magkalat ng basura at protektahan ang kapaligiran. We should not we avoid using plastic cups and other materials to collect rubbish. Always reuse papers and don't throw rubbish in the beach. Muli silang magsasagawa ng paglilinis sa iba-ibang lugar dito sa Oman, kung kaya't hinikayat nila ang iba pa na suportahan ang kanilang mga proyekto at layunin upang mapangalagaan ang kapaligiran. Hinikayat din nila ang mga magulang
na maging modelo sa mga anak sa wastong pagtatapon ng basura. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. OFW na may malubhang sakit sa kidney na nawagan ng tulong para makauwi agad sa Pilipinas. At kilalanin ang pambato ng Middle East sa Global Pinoy Singing Idol sa Pilipinas. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nanawagan po sa gobyerno ang isang kababayan natin sa Saudi na may malubhang sakit sa kidney. Natulungan siyang makauwi at magamot dito po sa Pilipinas. Sa kasong ito, hatid po ni Andy Relox, sama-sama tayong magbantay kabayan. Namamagana ang kaliwang kidney ng 57 anyos na baker na si Alberto Sayaw, bagay na kanyang labis na ikinababahala. Humihingi siya ng tulong sa mga kababayan para makauwi sa lalong madaling panahon at may paggamot ang sarili sa Pilipinas. Hindi pa ko ganito kagrabe, nagpaalam ko ayaw kong payagan. Sana makauwi ko ibigay yung pera sa akin sa libo. Kwento ni Mang Alberto, halos 6 na taon na siyang hindi pa pinapauwi ng kanyang employer sa hindi malamang kadahilanan. Almost 6 years na hindi na nakakauwi. Tapos yung mga benefit niya, yun lang ang hinahabol niya ngayon. Malubha na ang karamdaman niya sa kidney at nagdadialysis na siya dito sa Saudi sa loob ng 1 taon. Hiling ng mga kababayan nag-aalaga sa kanya, tulungan siya ng gobyerno na makauwi agad sa Pilipinas. Kailangan niya ng regular na pantustos na 15,000 pesos sa dialysis kada buwan pag uwi niya sa Pilipinas. Ito ang pinoproblema niya dahil wala naman siyang hanap buhay pagdating sa bansa. Sa isang buwan, 2 beses pagdating sa Pilipinas. Nung una dito sa Hita. Sa Hita dati? Oo, pinatanggal ko kasi hirap na hirap ako lumagal. Ipinagdasal ni Mang Alberto na sana'y makaraos siya, gumaling at makapagtrabahong muli para sa pamilya. Nagbabalita sa Middle East, Andre Lox, sa Region Kingdom of Saudi Arabia. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa pamimigay ng SSS ng tigi 1 milyong piso sa kanilang mga executive sa gitna ng hinihingi nilang dagdag singil sa SSS contribution? Narito ang iba pang sagot ng ating mga ka-FB. Hindi na nagtataka si Rafael Reyes Yebra. Kaya pala sila humihingi ng dagdag ay para makumpleto yung tigi 1 milyong piso na fund na kailangan nila at the expense of SSS members. Ngayon, sabihin nyo sa akin, makatarungan ba yan? Salamat po. Okay naman daw sana kay Siruit Bruno na magbigay ng malaking bonus sa kanila dahil kumita ang SSS. Pero sana din maramdaman ng mga nagbabayad na members yung kinita ng ahensya at mas dapat member ang unang makinabang sa mga pera nila. May iba namang meaning ang SSS para kay Rene Espina Hijara. Swapang, sugapa, sakin. Yan ang masasabi ko sa tigi 1 milyong piso na bonus ng bawat isa sa kanila. Ang kakapal, kawawa mga pobreng miyembro, konti na lang ang benepisyo. Giit naman ni Bernard Concepcion, tanggalin na ang SSS at mag-ipon na lang kayo sa bangko. Para kay Miles Manaloto, dapat sa miyembro ipamigay ang kinita ng SSS dahil ang mga miyembro ang naghihirap sa pondo na yan. Tapos ibibigay sa mga executives at empleyado ng SSS, sila lang ang nakinabang samantalang perya ng mga miyembro. Ito ba ang tuwid na daan na pangako ni Presidente Noynoy? Mukhang hindi yata diretso ang tingin ng ating mahal na Pangulo. Okay lang kay Arnie Vidal na magbigay ng bonus. Kaya lang, sobra-sobra naman yata yan. Dapat may standard amount. Dahil pare-pareho lang naman tayong nagtatrabaho. Be fair to everyone. Hindi naman makapaniwala si Loy Mabayo Borja. Di nga. Ano sila, nanalo ng loto? Ang swerte naman nila. Kami nga mga OFW na naghihirap dito sa Saudi, hindi naranasan ng magandang benepisyo para sa amin. Sila pa natutulog lang sa pansitan. Oh, come on people. Tapos dadagdagan pa nila ang contribution ng mamamayan. Is this a joke? Ang masasabi naman ni Nauwi Domado, unlawful, tuldok. Na-realize naman ni Isabelo Dirial, kaya pala gusto nilang magtaas para masabi na sila ay good performance. Yung pala, para lang sa bonus nila. Ano ba yan? Hindi nila iniisip ang kahirapan ng mga manggagawa. Kaya sana naman yung 1 milyong pisong bonus, ipamigay na lamang muna natin sa evacuees at mga nasalanta ng bagyo.
Paglilinaw naman ni Leila Flores Faustino, uy, kumita ang SSS. Kaninong pera ba yung ginamit nila para kumita? Hindi ba pera naming mga miyembro ng SSS? Bakit hindi kaming mga miyembro ang makinabang? Okay lang magkaroon sila ng bonus. Pero hindi ba 1 month salary bonus lang ang ibinibigay sa bonus? Ganon ba kalaki ang sweldo nila? 1 million a month? Kung kumikita ang SSS, bakit nila kailangang taasan ang hulog namin? Para tumaas din ang bonus nila next year? Duh! Tama lang daw ang bonus sa SSS Executive, sabi ni Mamita Reyes. Dahil kahit sinong empleyado nag-aangad ng bonus, dito lang naman talaga sa Middle East, hindi sanay makatanggap ng bonus. Pero para kay Ronald Rillera, walang karapatan ng mga kawani ng SSS na angkinin ang perang kinita sa investments dahil pera ng members ang ginamit. Ang mga kita sa investments ay dapat na dagdag pondo para mas maayos ang mga serbisyo at benepisyo ng mga member at hindi para sa mga bonus ng mga tamad at makasariling mga kawani ng SSS. Mabuhay po kayo, IBME! Para po sa darating na linggo, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Sa palagay niyo po ba ay nagtatagumpay ang daang matuwid ni Pinoy para masugpo ang katiwalian at mawala ang kahirapan ng maraming Pilipino? Nakasilip ng bagong oportunidad ang isang housekeeper sa Riyadh para makasabay sa mga profesional na OFW. Alamin yan sa Balitang Middle East ni Chris Labinia. Bagong salta at magdadalawang taon pa lamang si Rechi sa Riyadh. Housekeeper siya sa isang ospital pero interesado siyang mag-aral ng fiber optics. Ang fiber optics ay updated version ng copper wire connection sa telecommunication through laser light connection. Hinggan niya ako na mag-training din. So baka sakali sa susunod na pag-apply ko, so hindi na ako sa housekeeping, so doon ako sa telecommunication o fiber na trabaho na. Nakatapos ng computer science si Rechi, sumubok mag-abroad para umasenso sa buhay. Sumasaho si Rechi ng 650 riyals o 7,150 pesos kada buwan. Kung makapagtrabaho bilang fiber optics technician, kikita siya ng 115,500 pesos bawat buwan. Kaya napakalaking pagkakataon ito sa mga OFW na gustong mag-shift ng career o kaya naman ay mag-update ng kanilang technical knowledge sa telecommunication. Lahat-lahat matutunan nila from the very basic na foundation ng technology ng fiber optics. Second is kailangan natin yung hands-on how to splice. Patok ang fiber optics course sa mga OFW dahil bago ito. Wala pang gaanong kompetisyon, malaki ang sahod at may magbubukas ng oportunidad maski sa ibang bansa. Dito tinitrain natin sila, extensive yung training dito kasi gumagamit tayo ng mga equipment na siya rin ginagamit sa mga communication company para on the actual job alam na nila kung anong gagawin. Kahit walang background sa ganitong larangan ay welcome magsanay basta interesadong matuto. Actually yung iba, mga electrician lang sila. Since na medyo maganda yung bigayan sa fiber optics, medyo maganda yung sahod, mas mataas kaysa kumpara sa electrician dito sa ibang kumpanya dito. So nagbabalak din silang mag-shift ng career to fiber optics. Pamilya naman ang nasa isip ni Teodor Paduhinog kaya interesado siya sa trabaho sa fiber optics. Dahil sa laki ng opportunity abroad, not like hindi lang sa Saudi Arabia, kundi sa Australia, Canada, New Zealand, na doon madadala natin yung pamilya. Tapos na ng engineering si Gerard Calpiro, pero makikipagsapalaran siya sa fiber optics. Bali, kumukuha po ako nito para mag-apply sa ibang bansa. Hindi po ako mag-stick sa Saudi. Sa larangan ng fiber optics, walang pinipiling propesyon. Pero ito ay isang bagong armas na mag-aangat sa antas ng buhay ng OFW. Para sa Balitang Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Mga bata at mga magulang sama-sama nag-tree planting sa Global Day of Service sa Bahrain. At oks na oks ang top winner sa Middle East Global Pinoy Singing Idol. Kilalanin yan at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East.
Sa Bahrain, ginunita ng mga kabataang Pinoy ang Global Day of Service sa tree planting kasama ang kanilang mga magulang at suportado ng Bahrain government. May balitang Middle East si Greg Esquivel. Tuwing walang pasok, pangkaraniwang ginagawa ng Pilipino ang ipasyal ang kanilang pamilya sa mga shopping mall, parke at iba pang pasyalan. Pero nitong nakaraang Biyernes, maagang nagtipon-tipon ng mga kabataang Pilipino sa Algus Corniche sa Muharraq, kasama ang kanilang magulang at kaibigan, nagbungkal ng lupa at nagtanim. Ipinaliwanag sa mga bata ang importansya ng pagtatanim para mapalago at mapabuti ang kalikasan. Nagtanim ako ng puno dahil gusto ko tulungan ng gobyerno tanggalin ang polusyon sa bansa. I like planting trees because I know that the world's having drought and floods and climate is change because of global warming. Kaya para sa batang si Sean Michael Santiago, isa itong pambihirang karanasan. I like to plant trees, but it's fun. Ang mag-asawang Oliver at Arlene Rodriguez natuwa dahil sa natututo ang kanilang anak sa pangangalaga ng kapaligiran. We as parents, we enjoyed this time with the children and it was really wonderful, awesome. I'm so happy. And the kids were so excited. They even woke up early. Although it was very early, still it was really fun. Ang tree planting ay pagtugon sa panawagan ng Couples for Christ sa pagunita ng Global Day of Service ng mga kabataang Pilipino. What they did today, they plant around 100 trees with the help of their parents and their friends. Suportado ito ng gobyerno ng Bahrain. Teach your children as young as they are how to take care of the environment because our children is our future leader. Nagkaroon din ng dialogo ang mga magulang at kanilang mga anak sa kahalagahan ng pagtatanim. Usually, when we plant trees, we need to water it, we need to take care of it. And of course, it will be the same thing with what you're doing with your kids. You need to guide them, you need to share, you need to feed them. Pinarangalan ng mga pamilya na nakiisa sa proyekto, pati na ang mga organizer. This is part of the mission of Couples for Christ that we should also be aware in the improvement of our environment. So may God be praised. Saan man tayo mapadpad, kung ang pagmamahal sa kalikasan ay ganap, madali itong may papasa sa ating kapwa. Together we can! Nagbabalita sa Middle East, Greg Esquivel, Muharraq, Bahrain. Top winner ang pambato ng Riyadh sa nakaraang DZMM World Caravan Global Pinoy Singing Idol Competition sa Middle East. Ang pumangalawa naman na mula sa UAE ay makakasama niyang mag-represent ng Middle East sa Grand Finals na gagawin sa Pilipinas. Yan ang balitang Ox na Ox ni Roland Blanco. Nasungkit ni Raymond Ruben ang pinakamataas na puntos sa DZMM World Caravan Global Pinoy Singing Competition na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kamakailan. Sa kanyang pag-uwi sa Riyadh, bitbit niya ang karangalan na isa sa kumatawan sa Middle East sa finals ng kompetisyon. Kasama niyang i-represent ang Middle East si Lorian Laturnas ng UAE na nakakuha ng ikalawang pwesto. 88 points ang nakuha ni Ruben, samantalang 87 si Laturnas. Handpicked si Ruben ng pamunuan ng Special Events Productions dahil siya ang pinakahuling nagkampiyon sa Riyadh Pop Icon noon pang 2010. Doon pa lang po nagpapasalamat ako sa kanila at naramdaman ko na talagang sobrang nag-trust sila sa akin. Kaya masaya po ako. Kasama ni Ruben sa competition ang kapwa Pop Icon alumni na si Ryan Comandante. She really deserves to win. Sobra. I'm proud of you, Raymond. Pinaghahandaan na ni Ruben ang kompetisyon ngayon pa lang. Ayon sa SE Productions CEO na si Rani Basanta, napapanahon na ring dumiskobre pa ng mga mahuhusay na mga awit sa Riyadh. Ang problema, hindi na pinapayagan sa embahada ang mga katulad na singing contest na pinamamahalaan ni Basanta noon sa embassy grounds. Ito na sana yung avenue na pwedeng makapag-relax naman tayong lahat at doon tayo sa lugar kung saan tayo ay safe. Hindi yung kakaba-kaba habang nanonood ka ng show. Hindi man tahasang nanawagan sa embassy si Basanta, umaasa siya na magluluwag ang mga otoridad sa pagkuha ng pahintulot para sa mga palatuntunan na gagawin sa embahada.
Bukod sa Middle East, tapos na rin ang Global Pinoy Singing Idol Regional Leg sa Singapore at New York. Sa katapusan ng buwan, sa Ireland gaganapin ang kompetisyon at sa November 26 ay sa Canada. Ang Grand Finals ay sa January 27, 2014 sa Trinoma Mall sa Quezon City. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Salamat.